Kamakailan lang po ay nagtagumpay po tayo no, na makabalik po sa Skoda Shoal ang ating Philippine Navy at ang ating PCG. Pero ngayon po, ito po ang latest. Sa himpapawid po ay nangharas na naman po itong China. Ang ating BFAR no, na nag-iikot po dyan sa ating teritoryo, ang eroplano po natin ay binuntutan po ng helicopter ng China. Kaya na nga po bang sinasabi natin no, talagang hindi po talaga sila titigil at lalo po silang manggigigil kasi nga po nakabalik na tayo sa Skoda Shoal. Mula po itong video na to kay John Reps. Ang title po nito, China tinangkang akyatin ang BRP Sierra Madre kaya tinutukan ng sundalong Pilipino. Helicopter ng China ng haras sa himpapawid. Simulan na po natin to, pero bago po ang lahat, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe kay John Reps at syempre huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Let's do this! Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pinaigting daw ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at BFAR ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero nakalapit naman sa Palawan ang 7 barko ng China. Grabe. At hindi lang yan dahil kahapon habang nagpapatrolya ang eroplano ng BFAR, abay binuntutan ito at dinikitan ng isang helicopter ng Chinese PLA Navy. Sa kabila ng mga panghaharas noon ng mga barko ng China tulad ng pagbangga, pag-water cannon sa mga resupply boat, Grabe na talaga sila. ay patuloy pa rin ang pag-resupply mission sa Ayungin. Ngunit bakit hindi na nga ba ibinabalita ang tungkol sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal? Subscribe po kayo kay John Reps. Solid. Habang nagsasagawa ng maritime patrol kahapon ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Scarborough Shoal, sa unang pagkakataon ay isang helicopter ng Chinese PLA Navy ang bumuntot sa eroplano ng BFAR. Mas lalo pa itong dumikit na nasa 6 na metro lamang. Grabe, napakadelikado nito mga kabayan. Tama. Kaya naman sa pamamagitan ng radio challenge ay nagbabala ang BFAR na mapanganib ang kanilang paglapit. Chinese military helicopter, you are violating the flying air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. Wala, hindi kayo papakinggan yan, China pa. Wala, ganyan yan, no? Ang dami nilalabag, no? Ito yung, FAA-ICAO, no? Yung FAICAO, yan. Nilalabag po nila yan. Dapat po hindi nila ginagawa yun. Dahil delikado po talaga. Kahit sino po dapat ay hindi lalapit dapat ng ganyang kalapit. Pero, nanindigan po yung China helicopter na yan, no? Talagang bumuntot ng ganyang kalapit sa ating BFAR na, na aeroplano. We are Philippine government aircraft performing commanding, fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Hindi pinansin ng PLA Navy ang mga babala ng BFAR at hindi nito tinantanan ang eroplano. Naispatan din ng BFAR ang isang barko ng PLA Navy na posibleng pinanggalingan umano ng helicopter. Tama. Nakita din ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Sipin nyo yung pinangano nila sa atin, yung mga panggera na talaga nila, no? Ganyan sila katindi. Ibang level na tong China talaga. Sabi ko sa inyo, 'di ba, na kung tayo ay may nagawa na pagbalik diyan sa Skoda Shoal, no. Ito naman ngayon ang kapalit. No, talagang na-predict na natin yan na manggigigil lalo ang China dahil nakapasok na tayo sa Skoda. Ngayon dito sa Ayungin Shoal, no, sa pag-iikot natin diyan, pagpapatrolya ng BFAR, no. Ayan na nga. Talagang hinaras na tayo ng helicopter na na pandigmang helicopter nila. At mga Chinese maritime militia sa loob at labas ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Para sa akin, no, lahat ng natin, escortan na rin o kung maaari, gamitin na rin natin yung mga natin, yung mga sa Armed Forces of the Philippines na rin natin, no. Kumbaga, kung may PCG, may backup tayo na Philippine Navy, ganun din. Kasi yung papawid din, ganun din. Sa na rin natin, sa Air Force na rin natin. Kasi ganun na labanan nila eh.
talagang ayaw tayong tigilan eh, di ba? Para quits-quits lang. Para masindak din naman sila kahit paano na malaman nila na tayo ay papalag. At sa ibang balita naman mga kabayan, hindi man ipinapalabas sa publiko pero patuloy ang resupply mission ng AFP sa isa nating barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Wala na ring harassment ng China dahil eroplano na ang ginagamit ng AFP sa resupply mission at hindi na ang dating maliit na resupply boat. Ayos. Sa katunayan noong July nang magsagawa ng airdrop mission ang AFP ay ang huling panghaharas ng China sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre kung saan ang China Coast Guard ay tinangka umanong kunin ang ibinagsak na resupply para umano inspeksyonin ang laman nito. Tama. Dito ay nag-deploy ang China Coast Guard ng rigid hull inflatable boat para makalapit sa BRP Sierra Madre kung saan ibinagsak ang supply. Ngunit paglapit ng mga ito, abay lumabas ang mga sundalong Pilipino na may bitbit na mga mataas na kalibre ng armas. At may dalawa pa umanong Pilipino ang itinutok sa China Coast Guard ang armas nito. Grabe yung mga yan. Siyempre mga maiinit ang ulo ng mga yan. Isipin nyo, dyan ka madestino. Sa BRP Sierra Madre, nakita nyo naman yung hirap nila dyan. Wag kang didikit talaga yan. Naku, baka matamaan kayo dyan. Saludo po sa mga nadideploy po dyan sa BRP Sierra Madre. Hindi po biro ang kanilang trabaho po dyan. At buwis buhay po talaga ang ginagawa nila dyan. Sobrang saludo po talaga. Kaya naman ang China Coast Guard na nagtangkang akyatin ang BRP Sierra Madre ay umatras at kumaripas. Ayon pa kay Commodore J. Tariela ay wala umanong karapatan ang China Coast Guard na bulat-latin ang mga supply para sa mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. The stand of the National Task Force West Philippine Sea, wala tayong dahilan para ipaalam pa sa kanila kung anong laman natin na ikakarga natin sa resupply operation, whether these are construction materials or food or essential provision. Wala lahat kasi gustong malaman ng China. Ganun yun. Gusto nila kontrolin din tayo. Ayaw nila na gusto nila patanggal yung missile system na pinahiram sa atin ng US. Lahat gustong tanggalin sa atin, pati yan ini-inspection, sobrang mali. Kumbaga, invasion of privacy, invasion of territory. Ganun na po yung ginagawa sa atin talaga ng China. Grabe yung mga yan talaga. Kaya wag na po nating pamihasain yan at kung magpapatrol man tayo o magre-resupply mission, magpasama na po tayo sa Philippine Navy. Kung hindi man tayo magpapasama sa US, yung mga Philippine Navy na po ang isama natin para talagang may backup po ang ating mga PCG. Doesn't really matter. Para sa atin, we have all the legitimate rights to carry out the resupply. I think we never gave anything sa China, no? We just came out, both countries came out to realization na magkaroon ng mas maayos, mapayapak na resupply operation sa Ayungin Shoal. We, on our part, as I said, as what the DFA has explained, no? Hindi tayo naghihingi ng paalam, hindi natin tayo naghihingi ng permiso, hindi natin sila pinayagan na silipin or burat natin ang supply natin. Unang-unang teritoryo natin yan, huwag tayo magpapaalam sa kanila. Mali yun. Kapag tayo ay nagpaalam sa kanila, isa na ibig sabihin yun, hawak na tayo sa leeg ng China. Di ba? Kaya dapat lang na manindigan tayo kasi ating ng teritoryo na yan, yung West Philippine Sea. Yung 200 nautical miles na yan, sa atin yan in-award ng arbitral ruling noong 2016. As far as the DFA is concerned, for the provisional understanding that they came out, wala itong naging clause kung saan it undermined or prejudicial to our own national interests. Nakakapagod lang, mas tensionado, for us to move forward dito sa issue ng West Philippine Sea, mas maayos na hayaan na lang siguro yung supply. But again, that's speculative, no? We don't know what the PRC is thinking, why they allowed the Philippine government to complete our supply operation without so much intervention from the Chinese Coast Guard. The reason kung bakit nagkaganyan ng China, that we can also speculate the same thing, no? The mere fact that for more than a year, we have already exposed Chinese aggression, bullying tactics, at alam natin na mas maraming bansa ang tumitindig ngayon, sumusuporta sa atin, especially for our deepening security cooperation with other
European Union and even those non-traditional security allies natin. Kaya wag pong pamimihasain ng China, no, na ginagawa sa atin yan. Dahil alam naman natin, no, kasi sabi niya lang po, no, lahat po ay tumitindig na tayo po ang nasa tama dito. Tayo po ang sinusuportahan nilang lahat. Lahat ng malalakas na bansang yan, nasa Asia man o nasa West o nasa Europe, no, lahat po yan ay nakasuporta sa atin. Kasi nga po naniniwala sila at nakikita nila, may ebidensya talaga na tayo po ang nasa tama dito. At naninindigan po tayo kasi tayo po ang may legal na may karapatan diyan sa mga EEZ na yan. Diyan po sa sa West Philippine Sea. Kaya ganun po, wag po natin na i-disappoint ang mga bansang tumutulong at sumusuporta sa atin, lalong-lalo na po ang Amerika. Ay nagbigay na rin ng criticism and condemnation sa pagkilos ng China. So we can say na there is really a significant impact on the part of the People's Republic of China. Why this time around they have allowed na magkaroon tayo ng pag-uusap and then eventually have a provisional understanding na magkakaroon ng mapayapang pag-resupply dito sa Ayungin Shoal. Hindi po nangyari yan, di ba? Yung nakaraan lang noon, may pag-uusap yung DFA sa kayang China. Pero sinong unang-unang lumabag? Di ba yung China? Kaya para sa akin po, no, wag na po tayo makipagkasundo sa China dahil hindi po sila makikinig sa atin. Yung mapag-uusapan, mapagkakasunduan, sila po ang unang-unang lalabag nun. Ganun po yun. Ayun lang po, no, ating pong nagawa ng reaction video. Napakagandang video doon ni John Reps. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link. Comment down below kung anong saloobin nyo sa napanood po nating video na to. At huwag nyo sanang kadilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.